We will buy from you at this price. We don't provide for us, we will look for it somewhere else. Because our people might start dying because of yung mga paghihirap na kayo naman nagsimula nito in the first place. Diba? Kasi kaya maraming mali ang trabaho sa ating gobyerno ngayon dahil sa mga maliitang pinagkalat nila. It's unbelievable. Kinwestiyon ng isang retiradong general ng Armed Forces of the Philippines ang ulat na kailangan pang humingi ng pahintulot ng Pilipinas sa Estados Unidos para makabili ng langis mula sa Russia sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Si Angie De Leon sa report. Humihirit ang Pilipinas ng pahintulot sa Estados Unidos para makabili pa ng langis mula Russia sa gitna ng kukulangan sa supply at patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa Department of Energy, kinakailangan ng hakbang dahil sa kakulangan sa fuel supply na dulot ng blockade sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa mundo. Ngunit ayon kay Attorney Virgilio Garcia, isang retired general ng Armed Forces of the Philippines, hindi malinaw kung may umiiral na kasunduan na nag-oobliga sa Pilipinas na magpaalam pa sa US bago bumili ng langis. Hindi ako familiar if there is a provision in somewhere in our agreement with them na kailangan natin magpaalam, pero alam mo, pagka ganito ang sitwasyon, I would think I would just go anywhere who can offer me the fuel para gumaan, maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Import-dependent ang Pilipinas, kung saan nasa 30% ng crude imports ay dumadaan sa Strait of Hormuz ng Iran. Sa ngayon, ayon sa DOE, nasa humigit kumulang 2.5 million barrels pa lamang ang nakukuhang supply, habang mahigit 4 million barrels naman ang nakansilang deliveries. Nauna nang nagluwag ng sanctions ang Estados Unidos hanggang Abril 11, kung saan pinayagan ang pagbili ng Russian oil. Ngunit ngayon, humihiling ang Pilipinas ng extension o panibagong window para makabili pa, bagamat wala pang tugon ang US dito. Kung hindi maaprubahan, posibleng humanap ang gobyerno ng iba pang mapagkukunan tulad ng Colombia, US, Canada, Brunei at India. Para kay Attorney Garcia, dapat maging praktikal ang pamahalaan sa pagkuha ng supply. O kung tatanungin mo, MJ, hindi ako magpapaalam. Bibili ako kung saan ako makakabili. Siguro ang gagawin ko, sasabihin ko sa Amerika, kailangan namin ng fuel, provide mo kami. Pag hindi mo kami ma-provide, we will buy anywhere. O hindi ba that's fair? Ganun lang. We need fuel, give us fuel. We will buy from you at this price. We don't provide for us, we will look for it somewhere else. Because our people might start dying because of yung mga paghihirap na kayo naman nagsimula nito in the first place, di ba? Ayon pa sa veteranong general, kung hindi agad kikilos ang gobyerno, patuloy na magdurusa ang publiko lalo na't higit triple na ang tinaas na presyo ng langis. Samantala sa usapin ng liderato ng bansa, sinabi ni Attorney Garcia na nasa Pangulo ang direksyon ng foreign policy bilang bahagi ng kanyang executive powers. So, executive decision yun kanyang discretion how we are going to go about in dealing with our foreign friends. Kaya lang po, napapaligiran din siya ng supposed to be intelligent people who can advise him on how to go about addressing certain problems. Sa huli nanawagan si Attorney Garcia sa pamahalaan na tugunan ang mga isyu sa buwis at pondo upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa publiko. Let's start doing things right. Kasi kaya maraming mali ang trabaho sa ating gobyerno ngayon dahil sa mga maliitang pinagkalat nila. It's unbelievable already. I mean, you know, the temerity of the people around us, it's everywhere. Parang 5-5 matatalisod mo sa kalye. Angie De Leon, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat, SMNI News. Binatikos ng ekonomistang si Cora Guidote ang mabagal na pagtugon ng gobyerno sa tumitinding oil crisis, kung saan aniyay nangingibabaw ang mixed signals at kakulangan sa political will sa gitna ng nahihirapang ekonomiya. Narito ang ulat ni Jane Conita. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, kinwestiyon ang desisyon ng Administrasyong Marcos na LPG at kerosene lamang ang bigyan ng bawas sa excise tax.
Ayon kay Guidote, dagdag pasanin ito sa publiko, lalo na't umaabot na sa tinatayang 153,000 pesos ang utang kada Pilipino, bunsod ng lumalaking fiscal deficit na maaaring pumalo sa 2 trilyong piso ngayong taon. Iginiit din niya na hindi dapat umasa lamang sa ayuda ang pamahalaan, kundi mag-focus sa paglikha ng trabaho at pagpapatupad ng austerity measures. Kabilang dito ang pagbawas sa hindi kinakailangang gastusin gaya ng foreign travel at seminars at paglalaan ng pondo para maibaba ang VAT sa mga pangunahing bilihin. Sa akin parang yung political will wala dun eh. So kung talagang iniisip nila yung kapakanan ng bawat Pilipino, dapat gawin nila yung mga nararapat na actions with urgency. Hanggang ngayon, impeachment ang iniintindi ng Kongreso at ng Executive Department, di ba? Makikita mo naman sa actions nila eh. So actions speak louder than words. The priority is politics and not economics. Nagbabala rin si Guidote na posibleng hindi maabot ang target na 4% GDP growth at mauwi pa sa resesyon. Malaki niya ang epekto ng tensyon sa Middle East, partikular sa Saudi Arabia at UAE, at maring magpababa ng remittances ng mga OFW, isang mahalagang haligi ng ekonomiya ng bansa. And this year, dahil sa inflationary pressure because of the price hikes in oil, ma-affect din lahat because oil is a basic commodity or essential commodity for all sectors. Hindi lang business yan, di ba? Lahat tayo apektado niyan. So, ang mangyayari dyan this year, malamang mas mahina pa sa 4% ang ating GDP growth, no? Baka nga hindi pa tayo mag-grow. Sa huli, nanawagan si Guidote ng mas mahigpit na fiscal discipline at seryosong kampanya laban sa korupsyon. Anya, hindi sapat ang panandaliang ayuda kung patuloy na naaapektuhan ang mga sektor tulad ng agrikultura at pangingisda dahil sa mataas na presyo ng langis at abono. Patuloy ang panawagan para sa konkretong hakbang ng pamahalaan upang maiwasan ang mas malalang krisis pang-ekonomiya. Ito si Jane Cognita, inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.